Ready na kayo? Oh, yeah. Okay. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat at papasalamat po kami itong dialogue or itong press con na ito dahil sa update ng laban ni Charlie Suarez. So, unang-una, gusto kong pakilala sa inyo, Charlie Suarez, ang ating boxer. And ang coach natin, si Delphine. And our manager, si Rick Nabalta. And yung bang team mo, pakilala mo? Represent from Philippine Army, si Lieutenant Colonel Caron, then si Coach Bob. Hindi naman natin tanong, kasi kilala na si Coach Bob. Nice. Kasama ko doon sa ringside. So, nandito tayo para may update yung laban. Alam natin lahat na namapya na naman tayo sa Amerika. Akala ko wala na mapya eh. So, lahat ng buong mundo nakita nila na walang headbutt. Pero yung referee headbutt, sabi niya, kaya ang laki menenos para matalo lang si Charlie. Eh dapat yon sila ang talo dahil sila nasugatan eh. Sila ang cause ng pagsinto ng laban. So, dineclare yung referee na headbutt para imenos na marami. Dineclare na... Well, anyway, lahat naman, pati na yung mga nandun, alam naman lahat na daya yung ginawa. So, bago magdesisyon, we filed a protest in sa World Boxing Organization. We filed protest with the California Sports Athletic Commission and with the World Boxing Organization. Both immediately that night following the decision. Pero June pa yon. Pero before that, sinabi na lahat doon, pati sila top rank, yung promoter na parang iwasan nila kasi inaalagaan nila si Navarrete. Magkaroon ng bad record. Kaya pinanalo nila, pero ang ginawa, bago lumabas yung desisyon, tinanggal na sa 130 para umakyat, para hindi siya tatamaan kung mag-desisyon sila ng panalo si Charlie dapat doon. So anyway, binabalita na nila na walang natalo doon, para no contest. Parang nagrarason na lang sila. Pero maliwanag na dinaya tayo ron. Because yung referee dineclare niya ng headbutt, alam natin lahat na walang headbutt. Lahat ng nanood nakita na walang headbutt. So sinuspend na raw yung referee pero talo na tayo. So yun nangyari. So ang liwanag na dapat ang champion doon si Charlie. Well, anyway, gusto yung malaman, you can ask questions sa kanila. Charlie or... Dok, sabi na mag-meeting ang California State Athletic Commission June 2. Yes. Doon sila maglalabas official. Yes. Kasi hanggang ngayon sinasabi, dalawa lang pwede mangyari, no contest or gawing TKO. Oo. Pero parang nangyayari yun, parang pinuprogram na yata tayo na mukhang sa no contest babagsak yung... Yun nga eh, prepare na tayo. What if hindi ho nila gawing TKO TKO victory for Charlie? Yun nga eh. Next move po? Yun nga dapat, pero... dahil alaga nila eh, yung promoter, alaga nila si Navarrete. So alam namin yun, kaya gawin nila lahat na mata. In fact, bago naglaban si Charlie doon eh, yung tatlong laban niya, unang laban, parehas. Pangalawang laban, pinalitan na matangkad na ng mga kalabang. Kaya yung nating ginagawa nila, gusto nila matalo si Charlie. Pero nagreklamo kami, pinalitan. So, pangatlo, nanalo naman si Charlie. Pangatlo, ganoon din. Iba ang nakaprogram hanggang last minute, pinalitan naman ng matangkad. Talagang gusto nilang talunin si Charlie para di threat sa mga alaga nila doon. So, wala na kayong magawa. So, pangatlo, naobligan na si Charlie lumaban maski matangkad dahil kung hindi siya lalaban, bababa na naman, mapapalayo sa championship. Well, anyway, lumabanan ni Charlie na knockout. Knockout yung third fight niya. Kaya umabot siya ngayon sa championship, world championship. So paano po, pag naglabas po lang sa June 2 ng ruling, ano pong next move natin? Well, inaasahan naman lahat na mababaliktad yung desisyon. So, the worst, ilalagay nila na no contest. So,
Parang para lang hindi magkaroon ng bad record yung alaga nila. Well, anyway, tingnan natin kung anong lalabas doon. At the same time, inaano namin kung anong next or future laban ni Charlie. Either dito para hindi tayo madaya or doon, depende sa mga promoter. Rob, will there be a rematch? Yun nga, may rematch. Di ba, automatic rematch supposed to be. Pero kung tinanggal nila sa 130, paano magre-rematch yun? Wala na. Iwas pusoy na sila. So may tendency ang WBO to kumbaga i-promote to a higher rank division si Navarrete. Ganun ba ang nakikita niyo po? Hindi, parang tinanggal na nga. Yun ang balita. Tinanggal na sa 130. Prinomote na yung tumaas na siya para hindi siya tatamaan kung naman desisyon ng ano. Rick, is Rick, can you explain that? Yeah, so basically, I mean, you can go up in weight class and you can go down in weight class. So I think that obviously his hardship of making weight at 130, he's better off going up to 135. He can easily make weight and he can contend pretty strongly in that weight class as well. but in the eventuality of that, will there be a declaration that the junior lightweight WBO title declaration? He would have to vacate the title. They would vacate the title, and then he would. But I will tell you that Top Rank is really, and not only Top Rank, but I think the world wants to see this fight again. I mean, I think we were, obviously the champ was cheated in this entire decision. However, the world wants to see them fight again. I mean, it was explosive from the first round that bell rang. I mean, it was, everybody was on their feet in that stadium. I mean, it was a strong, it was a battle. They went in there to fight. And that was, no doubt, the fight was the best fight of the night. So I think that, at the end of the day, everybody is ready for that rematch. So because there's a 2-month rest period because of the cut. So if ever, when do you expect the rematch to be called? I mean, that's too hard to tell right now. I would say that, we would fight for as soon as possible, especially if the hearing doesn't go in our favor and it's just made a mandatory rematch. We would want the fight as soon as possible, as soon as the 2 months is over. So assuming there's a mandatory rematch, he cannot go up in it. He has to face Suarez again. Yeah, the next match for both of them should be each other. Rick, if in the event Navarrete vacate the title, would Charlie be an outright contender for the? Yeah, there's no doubt. I mean, Top Rank is already saying there's going to be a rematch, so I can't anticipate unless Navarrete's camp decides that they don't want to take a chance, which I wouldn't blame them, right? I mean, to step back in the ring and have to fight the champ here. So I would say that that's what you're going to see. You're going to see a rematch. So if Navarrete decides to go up and he remains at 130, No, the fight would have to come back at 130 again. no, I mean if Navarrete decides I don't want to fight anymore at 130 because I was having problems, Yeah, then he would have to vacate the belt. and then 1 and 2 would fight for the Yes. vacant title. Charlie And would. would the And Charlie governor would be be- willing to bring it here, the fight for the vacant title, just in case? Go. For example, hindi na si Navarrete mag-decide na 135, umakit na ako. So Diba? may iwan si Charlie doon. Most likely, he'll stay at number 1. And then yung number 2, siyempre mag-order siguro ng WBO for the fight for the vacant title. Malaking posibilidad doon na pwede yung kayo na mag-promote dito ng laban niya. Well, depende sa budget kung sino yung lalaban nila, kung magkano kung tama yung ano nila, presyo yung ilalaban nila, pwede. Pero si Navarrete lang ang dapat dyan para mabenta yung fight. Kung ilalaban nila hindi kilala, mahirapan tayong makarecover. Kung dito gagawin. Kung dito gagawin. Hindi problema kung gusto nila pero hindi mababawi yung sponsor. Kung hindi si Navarrete, kalaban. Kung si Navarrete, walang problema. Tsaka,
ano yung kung titignan mo yung laban, maliit lang naman yung cut dito Dahil nanghihina na si Navarrete. So hilinto nila, hindi naman dapat hinto yun Mas grabe nga yung mga iba. Pwede ba? Kung papapanood yung si Manny Pacquiao, mas grabe pa, hindi hinihinto Pero yun, alam nila matatalo na dahil nanghihina dahil overweight. Overweight si Navarrete. Kailangan Nagbawas doon, right there and there. sabihin. So, nanghina siya, tapos tinamaan pa. Tignan mo yung kamay niya, bumababa na. So, hininto na nila. Kaya alam na nila na matatalo si Navarrete. Alam nila na lamang sila sa scorecards. Oo. Pababa na siya, hindi na ma-depend yung sarili nung 8th round. Charlie, nung 6 rounds, yung tinamaan mo na siya, so nasugatan, 7. 6 or 7? Seven na. 7. Nakita mo parang naging desperado na siya. Oo, So oo. naisip niya na maaaring hinto anytime ito o ma-TKO siya. Yung bigat ba ng suntok niya pareho nung first 3 rounds? Kasi pinagtatamaan ka na nung early rounds. Hindi, humina na po siya sa mga 4th round pataas. Habang tumatagal, naghihina. First to 2 rounds, nandun yung, first round talaga, nandun yung accuracy, speed, nandun, pero pataas ng pataas, medyo nababawasan yung suntok niya. Kaya nung tinamaan niya ako, gumanon ako. Gusto kong, siguro nandun na din yung init ko na Pero kaya ko kasi yung habang tumataas yung round, kaya ko na yung suntok. Kaya yung mga 5th round, parang naglakad na lang ako na nandyan na lang ako sa harap kasi kumukuha ko ng gym ko. So, yun yung na-experience ko yung yung time na yun. Charlie, ikaw ba makakontento ka kung makakontento ka lang kung rematch o as long as title fight is susunod? Kung ayos lang sa'yo. Sa akin kasi, personally, mas maganda na makuha yung belt kasi kaya nga nandito kami with Gob, my coach, my team, si Rick, dahil hindi sa ganong situation na nangyari, but yung sa belt talaga. Kaya pinagbutihan namin to be a world champion. So, and incidente, hindi namin unexpected yung nangyari. And sa akin naman kung ano yung maging decision kasi ako as a boxer, yung role ko is to fight sa ring, manalo, to win the fight. Pero yung decision naman, hindi ko na kasi hawak So, nandito na sa kanila Gob, kay Coach Delphin, kana si Rick, sila na yung pag-pursue doon ko. And then, siyempre, we're praying that mayroong magandang result doon sa pagpunta ngayong June 2, na kung sino talaga yung karapat-dapat na tanghaling WBO Junior Lightweight Champion. Charlie, tsaka kay Coach. Pero nung tinigil yung laban, pakiramdam nyo, talo tayo. Sa akin, nagtanong ako actually kay Coach. Sabi ko, Coach, Sabi niya, kinabahan daw siya kasi nung before kasi that fight happened, nag-usap na kami ni Coach mga 2 months, 3 months ago, ganun, during that fight, na ang panalo natin kay Navarrete because he's a champion is knockout. Win all cost nga, sabi ni Gobe. Dapat talaga. So ako, nung mangyaring yun, sabi ko, parang nasyak ako No? And alam ko din na possible na sila manalo kasi dahil nga hindi na TKO, headbutt pa, hindi. Pero alam ko dun sa during yung rounds na yun, tumama talaga suntok kasi naramdaman ko dito Pero nagtanong din ako kay Coach. And yun nga, dun sa replay, nakita na ganun. And expected na din na kung mabot man rounds tapos hindi ganun nangyari, may possible na matalo tayo. Pero ako naman, sabi ko nga sa kanila Coach or mismo sa akin, hindi ako papayag na di manalo at sa laban na yun. Kasi that is my big opportunity sa career ko, sa life ko. And then, ako, as a army, lalaban talaga ako. So, ganun yung mentality ko noon. Physically, maganda yung training namin.
support nila Gob at saka yung mga tao, mga Pilipino doon sa US, nandun from travel pa from Ibang from states. Arizona, pupunta doon, siyam na sasakyan. So, ang 18. dami. Or more 18. than that pa. Ang daming nanood para lang sa fight. Tapos, ako personally, kung as a boxer, hindi ko gawin yung best ko, nakakaya yun. Eh, ganun po yung ano ko talaga doon na, okay, sa'yo lang muna yung rounds 1 to kung ano. But, and sa taas ng round, kukunin talaga namin. And, siyempre, ako yung naglalaban, kaya nahawa ako sa tapang ng coach ko eh. Actually, Gob, ang matapang sa amin, yung coach ko, nahawa lang ako. Pinasa niya. So, sabi, nandun na, hindi ko papayag na hindi manalo. Sabi ko nga, hindi ako papayag. Well, anyway, nakita natin lahat, dapat hindi namin na nung nasugatan na si Navarrete, talagang nanghina na. At lumalamang na si Manny, ay si Charlie. At worried na sila sa kabila. Hindi tayo ang ano. Dahil alam namin na pakyat na eh. Na tinataman-taman na ni Charlie si Navarrete. At binababa na yung kamay ni Navarrete. Bumababa na yung kamay. Yun ang napansin namin. So, sigurado na mananalo kung tumuloy yun. At saka talagang, kung may headbutt, dapat nagreklamo si Navarrete. Hindi nagreklamo eh. Dahil hindi headbutt. Kaya halatang-halata na daya yun dahil declare niya lang headbutt. So, silang nagpahinto, dapat sila talo eh. Ang cause ng paghinto, yung pagkasugat, pagtama, dineclare yung referee na headbutt. So tayo nadaya doon. Maliwanag yun na nadaya tayo. For sure, mananalo na si Charlie kung tuloy-tuloy yun. Alam nila yun, kaya hininto na. To protect their own boxer. Charlie, ano yung assessment mo sa power ni Navarrete? First round pa lang, duguan ka, tapos may later part ng fight, parang nabigyan ka sa katawan, matras ka, pero na-survive mo. Ano yung assessment mo sa power niya? Yung first round, na-shock ako kasi parang hindi ko nakita yung jab set, ang bilis eh. Awkward boxer talaga siya. And at that time, kaya ko naman yung lakas niya, hindi naman hilo ako. Siguro dahil din maganda yung preparation namin nila coach. At yung isip puso ko din, sabi ko, kung matumba ako, hindi ako makabangon, talo ako, papayag ako dun. Pero kapag may round pa, hindi ako papayag, yun yung mentality ko at that time sa fight, during that fight. And numina na din kasi habang pataas ng round. So sa assessment ko doon, kukunin niya ako first round hanggang fourth rounds. Kapag lumampas ako at sumabay ako, talagang alam mo yung may manghina sa amin. Ang doon, nakita ko first round, nagulat ako, ba't nag-volume siya? Slow starter siya. So, ako din, volume din kami ni coach, tapos maglaylo kami dito sa nagkasalubong, kaya bakbakan yung, kahit matamaan ako, sabi ko, kaya ko naman, sige. Nung dumugo yung ilong, first round, first round pa lang, 1 minute, jab, tapos jab straight. Actually, ginanon ko yung ko eh. Sabi ko, sarap pa yung dugo ko. Pag ganun ko, grabing lakas, sabi ko, uy, ang ganda ng patama niya. 2 beses yun, jab straight. Na hindi ko laging sinasabi ni coach yung jab straight, hindi mo nakikita. Hindi ko talaga makita eh. Siguro dahil awkward. And naka-adjust naman din ako. Nung nag-southpaw, bumalik ako sa kaliwa. And alam ko na yung, at the time, may na ako, hint na ako, alam ko na gagawin ko. Kasi nahirapan ka pa sa ganitong style. So, nga lang, dahil naudlot, dahil natigil, yun nga, hindi, minsan, yung momentum mo, minsan hindi magtuloy dahil sa situation na ganun. So, hindi ko nahawak yun. Yung moment na yun. Go. Ang bottom line ko ba, ang next fight ni Charlie will be a world title fight. Whether rematch kay Navarrete o for the vacant title kalaban yun. Yun lang ang choice natin. Ang next fight ni Charlie, world title fight. Yeah, pero pagpipilit namin na yung usapan na rematch. Pero I doubt dahil
sinabi na umakyat na siya eh. So, ibig sabihin, iiwas na siya. Charlie, ready ka kahit ano. Rematch o doon sa Apple na number 2 contender. Yes po. Sa akin, kaya nung after yung laban na yun, sinabi ko, I want to rematch. Sabi ko, hiningi ko na maging kami ulit ni Navarrete. Kasi masaya eh. Na ako, nag-enjoy ako dun sa laban na yun. And, hindi lang siya talagang magandang laban eh. Even ako na naglalaro. Yung tingin ko, ganda pa ng laban. So sayang na hindi mapagbigyan na rematch. Kasi even ako, kung makuha ko yung world title, yung belt, bigyan ko pa siya ng chance na mag-rematch kami. Kasi maganda eh. Hindi lang kasi, pangit kasi nanalo ka dahil doon. Yung panalo ka talaga na umabot ng rounds or may na-knockout or ano. Maganda yun. So, Yung dangal. So on the record, Charlie, kung sakasakali, this is a circus as you can very well see. Kung manalo ka, na-overturn at na-award sa'yo by TKO, so willing kang magkaroon ng rematch. Opo. Willing pa akong ibigay kay Navarrete kasi binigyan niya ako ng chance na makalaban siya. So I'm willing also na ibalik yung binigay niya sa akin. Pwede palang trilogy to. Kung rematch, panalo mo yung rematch, may third fight. Opo. Ako naman po kahit siya or kahit sino pong ibigay na kalaban ko maging kalaban ko will do my best to win the fight lagi. Thank you. Coach, anong parte ng laban nakita mo na makukuha nyo? Actually, para sa akin yung assessment ko dun sa laban, nung nakita natin ng person pa lang, nagbumba na si Navarrete. Doon ko na-realize na hirap na siya. Di ba nakita natin si Navarrete habang tumatagal lumalakas? Dahil siguro nagkambyo sila ng game plan dahil dehydrated si Navarrete. So first round, nagbuylo sila para kukunin nila si Charlie ng maaga. Nung first round plan, nung tinatamaan si Charlie, grabing kaba ko kasi alam mo, pag nasa baba ka na nakikita mo yung paano na-damage yung boxer mo. Natutuwa lang ako dahil na-survive ni Charlie. Then, parang nga sa akin, nung second round, nung panalo si Charlie sa scorecard sa second round, so para sa akin, talo pa rin si Charlie. Kaya sabi, nag-uusap kami ni Coach Bob, Coach, lugi pa tayo. So, lugi pa tayo. Kung nakita nyo sa 5th round, nag-adjust na si Charlie. Doon ako natuwa na nag-adjust si Charlie. Nung 6 rounds, nakita natin na dominant na talaga si Charlie. Natatalo niya na si Navarrete. Ang nakita ko lang doon talaga, yung early round, doon talaga nagbulo si Navarrete. Saka alam ng kampo nila na mahirapan na sila dahil nakita natin doon sa weigh-in, hirap siya eh. Actually, sa weigh-in na yun, binantayan ko talaga siya ng gusto. Nagbantayan niya. Nakiusap din yung kampo nila sa akin. Nung nag-cover ng point 1 na, papayag na ako. Pero, tinindigan ko talaga na hindi. Kunin niyo yung timbang kasi yung roles. Sabi ko, sige, point 1, pero magbayad kayo ng penalty sa amin. Kinausap yung coach nila, yung chief na yung head ng coach nila. Hindi pumayag, kinausap ni Calmorites, point 1. Kasi nahirapan na talaga si Navarrete. Kasi ako doon ako mismo eh. Nung last na timbang Navarrete, natumba si Navarrete. As in, sinalo siya ng teammate niya. So, sabi ko, advantage na kami dito. Doon nung pagtapos ko ng meeting doon sa baba, kinausap ko si Charlie, sabi ko, advantage na tayo dito. Sabi ko, pag tumagal to, matatalo natin. Matatalo, pero yung game plan natin, yun pa rin. Sabi ko, first round, bulo tayo. Pero nakita ko rin si Charlie sa first round. Nung pinanood ko yung laban, sobrang excited ni Charlie. Nakita ko yung galaw talaga na excite. Andun yung excitement niya ba. Nung tinamaan siya, pero nakita ko yung sabi ko kay Charlie, kung di maganda yung training namin, siguro hindi siya makasurvive doon. So, dahil sabi ni Charlie, pasalamat siya. Mga tol, na-realize ko, ang ganda ng training natin. Tingnan mo, yung ganong klaseng tama, na-survive niya eh. Kinaya niya yung suntok ni Navarrete. Then, kung nakita din natin, nung sa 5th round, nag-adjust na si Charlie. Ang laki talagang chance na makiutal ka ni Charlie kung inabot pa ng mataas na round. Kasi wala na si Navarrete, pababa na eh. Paslo na siya eh. Doon na talaga yung chance ni Charlie na manalo na kanya
KO or mati-KO si Navarrete. Yun nga, nakita natin, sinave talaga siya, sinave ng referee sa doktor. Wala na natin nagawa. Then ako, nung tinigil yung laban, alam ko na mangyayari, kinabahan ako dun. Sabi ko, dadaan nila sa scorecard. Then ako dun sa laban, hindi din ako 100% nakita kung ano yung nangyari. Pero sabi ko kay Charlie, sa suntok yun. Kasi nagtalong si Charlie sa akin eh. Anong tumawag din ko? Suntok yun. Suntok. Siyempre, ang dineclare ng referee is headbutt. Sabi ko, grabe itong ano. Nagpasalamat din ako sa mga tao dahil yung mga tao talaga, yun na nag-post na yung manalo si Charlie kasi nakita natin international yung mga tao talaga, yun na talaga nagsasabi na panalo si Charlie. Then yung mga bagitan na mga boksingero, mga referee, former na mga champion, then trainer, na nakita nila na by KO talaga by sa suntok talaga nagawa ni Charlie. Na nanalo si Charlie. Then isa pa doon sa crowd mismo sa actual na nangyari, nakita mo yung pustahan ng mga tao na actual na doon nag-abot ng pira. Alam ng kapustahan nila natalo si Navarrete. May Pilipino tayo nakasama doon na nagpusta nandun mismo. Yung pustahan nila binigay nila sa Pilipino dahil talo talaga si Navarrete. Sabi ng Mexicano, talo kami. No, sila na mismo nagsabi na talo sila. Sila mismo nagsabi na talo sila. Kaya binigay nila yung pira doon sa Pilipino. Tinanggap ng kasama natin Pilipino kasi binigay nila. So nakita ko yung mga Mexican, may honor sila na alam nila natalo yung boksingero nila. Nakakatuwa din siya. Then kahit doon sa Las Vegas ng mga nakakilala namin ng mga Pilipino na nagpostahan na actual na Mexican-Pilipino, alam nila natalo si Navarrete. Binigay din nila yung asa ko, natutuwa. Ganun pala yung ng mga Mexican. May honor din sila na alam nila natalo yung fighter nila. Nakakatuwa lang dahil yung mga tao talaga makita mo na alam nila na nanalo si Charlie. Then kami, instead na nalungkot kami doon dahil talo si Charlie, parang nabubuhay kami dahil sa mga Pilipino na sumusuporta kay Charlie na alam nila na nanalo si Charlie. Sabi ko, maganda yung feedback para kay Charlie. Na alam nila na nanalo talaga si Charlie. Yun nga, di natin hawak yung Panalo lahat, yung referee lang ayaw. Dineclare niya yung headbutt. Coach, ano naging instruction kay Charlie after no first round? First round, actually, sa first round na binuhay ko talaga si Charlie sa totoo lang. Binuhay ko talaga si Charlie. Kasi sabi ko, Charlie, pag napagod ka, huwag kang mag-alala, bubuhayin kita. Ang daming ng supervisor sa akin sa taas ng ring. No, Delphine, no. Ginagawa ko pa rin para buhayin yung fighter ko eh. Binubuhay ko talaga siya mag-recover kasi nakita ko talaga yung damage ni Charlie. Natamaan siya ng suntok. Binuhay ko siya, binuhusan ko ng malamig na tubig. May mga paraan ako na paano buhayin si Charlie. Ang daming kusyon ng supervisor sa taas ng ring. Actually, kahit umabot pa noon, laging sabi na, I warning nyo. Sabi ko, parang lagi nila akong huwag mo tong gawin. Kahit sa corner nga, bawal ako, di ba pag nag-stop, bawal ako magsigaw kay Charlie, magbigay ng instruction. Magbigay kasi, alam nila, siyempre si Charlie, sa laban pa lang sa tinang ginagawa na namin makikinig siya sa akin sa laban kasi alam namin na ako nasa side, 70% nakikita ko sa galaw ng bawat isa ng fighter 30% kay Charlie. Kaya sabi ko, during sa laban, may instruction ako, makikinig ka talaga. Saka sa training plan, ginagawa din namin yun na habang nasa laban ka, nakikinig ka sa akin para pwede natin gawin doon kung anong mangyayari, nag-a-adjust ka doon sa taas ng ring. Coach, isa lang. Kung magkaka-rematch, Coach, paano yung diskarte kayo ng gagawin niyo? Siguro, pag nagka-rematch, alam kong si Navarrete, mahirap na rin sa timbang Kasi nakita natin doon during pa lang sa laban, yung strength conditioning na si Mimo, kahit andun sa laban, nakikita kami, sabi ko, di, kaya namin to. Kaya namin. Kasi alam na, kasi sabi niya, malalaman daw sa laban, paglaban na sila. Pero sabi ko, hindi, mas magaling kami dito. Ganun yung isip ko sinasabihan ko rin yung strength conditioning namin na si Coach Chief Pagandaan, Coach, mas magaling tayo dito. Huwag tayong mas magaling tayo. Kasi andun si Mimo, makikita daw sa laban kung paano lumaban. Kasi nakita nila paano na bumagsak ni Navarrete doon sa wiin. Nabubuhayin din nila. Nakita ko, sabi ko. Tapos sabi din ng doktor na kasama namin doon, sabi niya hindi agad mag-recover ng 24 hours yan. Kaya may advantage na tayo. Coach, speaking yung weigh-in, yung pangatlong timbang niya,
hubad pa rin ba si... Yes, nakahubad. Nung pagbaba ng nakahubad siya, yung puwentuhan na yun, hindi pa niya nakuha. Nagtatawanan din mga commission doon dahil kahit anong inhiliksil niya, hindi talaga nang bumababa yung puwentuhan eh. Kahit anong gagawin. So kahit nakatigil pa siya ng hinga, wala pa rin, over puwentuhan pa yun eh. Sabi ko, hindi pwede, kunin niyo yung timbang. Nung nakuha niya yung timbang ulit, yun ko nakita pa yun sa video na tumumba talaga siya. Tumumba talaga siya dahil nakita ko rin sa yung tinginal nila ni Navarrete, pinipigilan niya yung sarili niya kasi naduduling na rin siya eh. Feeling ko, nabibingi na siya sa dehydrate niya, bingi na siya. Kasi yung tingin niya kay Charlie, tinitingnan ko, paduling eh. Paduling. Yung, parang inano niya yung sarili niya, hindi, ko dito. Kasi parang, wahaw na siguro siya, ganun. Pero nakita ko talaga na hirap na siya. Sabi ko, hirap to. Nung sa press-con, hindi mo niya nakitaan si Navarrete na na hirap sa timbang. Sabi ko, laki nito ah. Tingnan natin kung anong mangyari sa timbangan din. Siyempre ako as may background sa military, may mga site ako dun sa taas eh. May mga tinatanim na ako na tao dun. Nagpi-feedback sa akin, coach, si Navarrete sa labas, mahina. Nagpapawis pa. Okay, good. Bantayan nyo kung anong mangyayari. Then, nung pababa na sa WN, si Navarrete daw, pahirap na maglakad. Coach, mahirap na maglakad si Navarrete ko, good. Bantayan nyo lang ulit, bantayan nyo kung anong mangyari. Kung may rematch ba, if ever, kailangan ba nasa clause na pag hindi yan nakuha yung timbang, dapat i-fine? Yun ang nasa rules ng ng boxing eh. Sa pati sa WBA. Magmulta sila sa amin ng actually 20% mababawas sa purse nila eh. Ang 10% mapupunta sa commission, ang 10% mapupunta sa amin. Kaya nung nakiusap sila sa akin yung kampo nila, sabi ko, magbigay kayo ng penalty sa amin, puwentuhan. Yung puwentuhan nyo, okay na sa akin yan, kasi puwentuhan. Pero magbayad ka ng penalty. Sabi ko, hindi sila pumayag eh. Kinuha nila yung timbang. Kailan niyo po huli nakausap si Pam? After the fight, nakausap? Hindi, hinahanap nila ako pero hindi ako sumagot eh. Alam nila na galit ako. Hinahanap nga daw ako lahat doon eh. Hindi lang ako talaga nakapunta because of the election. Two days lang, eh. But anyway, kung mag-rematch kay Navarrete, most probably may pangatlo. Kasi Kung matalo si Navarrete. Ang pag nag-rematch daw, ang undercard, Sabit Singson versus Pam. Fight of the century. To the Dragons. Problemado ka doon. Problemado ka doon. Wala, hindi na makalakad eh. Coach Bert, since 2 months siya magpapahinga, might be another 1 or 2 in between. Anong gagawin niyo? Just to keep the intensity, yung focus yan. In shape. Kami naman ni Charlie, matagal na nagbaboxing si Charlie. Nakakatuwa lang, nakakaganda ka Charlie. Dahil hindi mo na siya pagsabihan pa. Alam niya yung trabaho niya, alam niya yung duty niya as a boxer. Sa akin naman, sabi ko, pagtapos ng laban, family. Sabi ko, enjoy mo yung family mo, tapusin mo yung activity sa Manila, uwi ka na sa family mo. Kasi nasa military si Charlie, hindi din mataas yung break niya eh. Bibigyan lang din siya ng 15 days na break. So pagbalik niyan, nasa military na siya. So, hindi ko rin pwede. Ang ranggo ko, Staff Sergeant ba? nakita ko dun sa corporal eh. Pero Pepsi pa ako, pero salamat ako sa Philippine Army. Pinapromote ako, corporal. Kasi mismong page nila, corporal na ako, kots ah. Dapat Pepsi pa ako, kots eh. Wala pang... pero pasalamat ako advance kasi pinapromote na ako. Kung nanalo ka pala, baka... First star. One star. Gano'n naman yung support ng Army sa akin. So, fourth in between, kasi hindi natin alam. Pagbalik ni Charlie dito sa sa Metro Manila pagtapos ng break, actually nagtitraining kami ni Charlie. Nagtitraining kami, hindi din kami nagpapabaya na hindi kami nagtitraining kasi ito na yung buhay namin eh. Boxing hero saka yung paraan nito dito din kami nag-i-enjoy ni Charlie kahit yung training namin na mag-umpisa, nag-i-enjoy kami sa training eh.
ginagawa talaga namin yung ano. Saka si Charlie sinasabihan ko rin na, yung ano mo, yung nire-remind ko siya, habang unang laban, huwag yung buhos ng kain. Mag-i-enjoy ka na pagtapos ng karir mo. Doon ka na mag-enjoy. Actually, paano kumpisa kami, nakikita nyo naman talaga, actually, hindi nyo nakikita na naglubo talaga si Charlie kasi nire-remind ko siya eh. Sabi ko, maraming invitation yan sa'yo. Kung anong invitation, binyag, birthday, papakain ka dyan. Pero sabi ko, limit mo lang. Mag-i-enjoy ka na pagtapos na ng karir mo sa boxing. Given you've been boxing game for so long also. So how do you think, how long will the before we can have either a rematch or a title fight? So what I read, it should be immediate. If it's determined there's a mandatory rematch, it should be immediate. So Which means it means that the 2-month cooling off period and then the match. You know, I think that at the end of the day that that's something that has to happen. You know, and that's something regardless of what happens on June 2nd, everybody's gonna be in favor of a rematch. So that's gonna be the next fight, without a doubt. Good. Okay. Okay na go. Okay, thank you. Okay.